ika-21 ng Hulyo. Ako si Lorling Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Salceda ay tinalaga bilang kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office. Lieutenant General Antonio Navarrete, bagong AFP Chief of Staff. 2 Pilipinong tripulante nasawi, 12 sugatan matapos ang drone attack sa Black Sea. Pilipinas, pinakamataas ang singil sa kuryente sa Southeast Asia. VP Sara bumiyahe sa ibang bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating unang balita, dating congressman ng Albay na si Joey Salceda itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bilang PLLO Secretary, si Salceda ang siyang magiging tulay sa pagitan ng executive at legislative upang maisulong ang mga panukalang batas at prioridad ng administrasyon na kinakailangan ng mga mamamayan. May bago na ang Chief of Staff ang Armed Forces of the Philippines sa katauhan ni Lieutenant General Antonio Navarrete na siyang 61st AFP Chief of Staff. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang change of command na ginanap ngayong araw. Si Navarrete ay nagtapos sa PMA Bigkis Lahi Class of 1990 at dating Philippine Army Commanding General. Samantala, nagretiro na ang nakaupong si General Romeo Browner Jr. at binigyan siya ng retirement ceremony kasabay ng change of command. Sa ginanap na seremonya, binigyang pagpapahalaga ang naging kontribusyon ni Browner sa loob ng 41 years ng kanyang pagseserbisyo. Today, we witness the passing of the torch. One distinguished leader concludes his watch as another assumes the solemn responsibility of leading our armed forces. This ceremony marks not only the transition of leadership in the armed forces, but also an opportunity to honor a soldier whose service has helped strengthen the institution that he now entrusts to the next generation of military leaders. We honor General Romeo Browner Jr., whose decorated career reflects discipline, courage, and fidelity to duty. As the 60th Chief of Staff of the AFP, you became the first military leader to complete the fixed 3-year term established under Republic Act number 11939, a law designed to provide continuity so that reforms and modernization could move forward with steadiness and with purpose. And that stability has produced results. Under your leadership, the AFP intensified its internal security operations, dismantling communist terrorist guerrilla fronts and significantly reducing the forces of local terrorist groups. The armed forces sustained a steadfast presence in the West Philippine Sea through maritime and air patrols, asserting our sovereignty and sovereign rights. The AFP also strengthened cooperation with allies and partners, enhanced interoperability through joint exercises, and advanced strategic communications to counter misinformation. Also, you ensured that when calamity struck, the men and women of the AFP stood where they were needed the most, in the front lines, on land, sea, and air, saving lives, facilitating the delivery of relief assistance, and restoring hope. Through your leadership, the AFP modernized its capabilities, strengthened its readiness, and upheld the highest standards of the service. As you conclude your military career, you leave behind an armed forces that is more capable and better prepared for the challenges ahead. General Browner,
maraming salamat sa iyong tapat at marangal na pagseserbisyo. Hindi naging madali ang iyong paglilingkod. Ngunit sa bawat pagsubok, ipinakita mo ang katatagan, disiplina at pagmamahal sa ating bayan. Sa ibang balita, biyaheng ibang bansa si Vice President Sara Duterte. Sa post sa social media ng Office of the Vice President, nakasaad na umalis ang Vice Presidente para sa biyahe sa Qatar, United Kingdom at Netherlands para maging bahagi ng forum at Filipino community event. Ang kanyang paglalakbay ay pinaghalong official at personal, bagamang walang gagamiting pondo sa kabuuan ng kanyang biyahe. Nakasaad din na ang kanyang opisina ay laging handa sa anumang emergency at patuloy ang mga programa at proyekto nito sa iba't ibang satellite offices sa bansa. Sa ating ulat panahon, tuluyan ang naging isang low pressure area bandang alas 3 ng umaga ng Martes ang binabantayang cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. May mataas na tsansa itong maging ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras at posible itong pumasok sa PAR Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng umaga na magdadala ng pag-ulan sa halos buong bansa. Samantala, kasulukuyan namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan ang pag-ulan sa mga apektadong rehiyon ng habagat, lalo na sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at sa BARM. Habang maaliwalas na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing parte ng bansa na may tsansa rin ng panandaliang buhos dulot ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Attorney Matibag lumantad na sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Umano'y ghost project sa Taguig naging sentro ng palitan ng pahayag ni na Senator Cayetano at Senator Lacson. Pilipinas, pinakamataas ang singil sa kuryente sa Southeast Asia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.